ngayong pong hapon na ito. Kanina, we had a Japanese service na po. Yes, And po. purihin ang Panginoon dahil talagang marami siyang hinihipong mga kamag-anak natin na Japanese speaking at saka po mismong mga Hapon na mga mahal natin sa buhay. So, looking forward sa mga darating pa panahon, no? Na magkakaroon po tayo ng mas malaki pa. Malay nyo, next year meron na po tayong regular at least twice a month na, no? So yan po ay talagang patuloy natin pinagpipray sa Panginoon. Today, medyo i-advance ko na po ang aking aking mensahe sa Father's Day. Okay? I believe that I'm speaking to a lot of fathers and fathers to be. Okay, dito sa ating church. Okay, at gusto ko lang isipin natin na napakahalaga ng role ng isang ama sa loob ng tahanan. Amen? Kaya tayong mga lalaki, may asawa o mag-aasawa pa lang, gusto kong isipin ninyo na ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Okay, dahil nauubos na ang mga tinatawag na the few good men or the few good fathers. Okay, sa loob ng tahanan. Sapagkat marami ngayong pamilya na ang mga anak ay nabubuhay sa invisible fathers. Bakit ko sinabing invisible? Bagamat nandyan sila sa loob ng bahay, parang wala rin naman sila. Okay? Kaya mabuti pa minsan yung iba nasa ibang bansa, lalo pa ngayon, mayroong mga internet, halos araw-araw nakikita niya yung mga anak niya. Okay? Naalagaan niya, tinitingnan niya, nasasabihan niya. Okay? Kaya kumbaga, kahit na dito yung mga tatay, gusto kong isipin po ninyo mga kapatid na kinakailangan ang inyong role as a father should always be there. Why? Sapagkat napaka-importante mga kapatid. Bagamat sinasabi kong importante ang relasyon ng mga nanay sa kanilang mga anak, pero higit ang importansya ng presensya ng tatay sa loob ng pamilya. Amen? Kung ang mga anak ay nakadepende sa ina, kadalasan, pero ang ina at ang anak nakadepende sa tatay madalas. Amen? Okay, kaya gusto kong isipin natin ngayon, tayo mga tatay, ito po ay mensahe na dapat natin ilagay sa ating mga puso. Sapagkat kung ang mga anak ay walang father figure, kapag walang father figure ang mga anak, ang mga bata ay napapariwara. In the last 10 years, I have this statistics. In the last 10 years, 550% po ang itinaas ng crime sa violence. Ngayon, sa violence na ito mga kapatid, ang mga kabataan, mga teenagers, mga juveniles, 70% of all juveniles in the na nasa rehabilitation or nandoon sa reform institution came from the fatherless home. So 70% na nandoon sa Boys Town. Nandiyan po ba kayong anak ng Diyos? Okay? Ay walang ama. And ngayon po, sa panahon natin ito, 200% ang increase po ng teen pregnancies. All because, you know why? Marami na po yung mga tatay na wala sa kanilang tahanan. Minsan, akala natin, it's not enough na nasusupply lang natin na pangangailangan nilang material at financial. Pero tandaan po natin mga kapatid ko, it's more than that. Importante na mahawakan natin mabuti ang ating mga pamilya. Kaya po ngayong hapon na ito ay kaya lalo na yung mga dalaga, maghanap kayo ng talagang tinatawag na talagang magiging mabuting ama ng tahanan. Amen. Yan ang hahanapin ninyo. Kaya po, ngayong hapon ito, pinamagatan ko po ang aking mensahe. The father of the house. Pag-uusapan natin at sasalamin natin ang ating mga sarili. Last year, pinag-usapan natin tungkol kay Eli, right? Naalala niyo ba si Eli? Okay? Pero today, we're going to look on another man, another father. This father is no ordinary father, sapagkat siya po ay kilala sa kanyang komunidad. Ito po ay bigla na lamang sumulpot sa ating Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po siya pag-uusapan natin sapagkat maraming napakagandang mga virtues na makikita po tayo at mapag-aaralan natin. Siguro hindi lang para sa mga tatay, kundi ibang mga nanay na nandito ngayon. Minsan, may area dito na kahit na ikaw ay pangkaraniwang Kristiyano lamang, pwede mong i-apply yung mga bagay
na makikita natin sa buhay at pagkatao ni itong taong to. Ang pangalan po nito ay walang iba kundi si Jairus. Nakikilala si Jairus? Okay? So, saan po natin ang ating mga Bible? Makikita pong ano natin sa Mark chapter 5 verse 21 hanggang 24. Then we're going to jump from 35 to 43. Okay? Dalawa pong version. Bakit ko po dalawang version? Kasi po, ito po from 25 hanggang verse 34, iba pong kwento yan sumingit ito. Ito po yung sumingit na yung babaeng naalihan ng tawag dito, inaagasan ng 12 taon ng dugo. Alala niyo po yung babaeng yun, no? So, hindi na po natin masyadong kailangan yung istorya niya. Kaya dito po sa 35, tinuloy natin ang istorya ni Jairus sapagkat siya po ay sinamahan niya ang ating Panginoong Jesus patungo sa kanyang tahanan. So, pag-uusapan po natin to at basahin po natin ang ating mga Bible or pagka sumusulat kayo, tingnan niyo na lamang po dito sa ating sa ating kung tinatamad ba kayo? Hindi po. Sige. Okay, ang sabi po sa verse 21 hanggang 24, ito pong sabi, when Jesus again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Makita po natin mga kapatid, si Jesus Christ po ay tumawid. Pagkatawid po niya doon sa lake, ito pong lake na ito po yung Sea of Galilee, okay? It's a Sea of Galilee. Siya po ay tumawid papunta pong Capernaum. Okay? At ito pong lugar na ito, alam niyo si Jesus Christ, pagka tumatawid siya, pumunta siya sa isang lugar, sinasalubong siya na kagad ng napakaraming mga tao. So, kasi po si Jesus Christ ay isang very famous figure sa panahon niya, lalo na po in this latter part, okay, ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, ang dami na niyang ginagawang mga kababalaghan, mga himala, mga katuruan na talagang ang mga tao ay napapagpala. Kaya po siya sinusundan ng maraming mga tao. Kapag narinig ng mga tao na si Yesu Cristo ay nandyan, ang mabilis na kumakalat ang mga balita at siya po ay sinasalubong ng maraming mga tao. Ganyan po kapopular ng ating Panginoong Hesus Kristo. But nitong pagkakataon nito, kaya po nung pagkakataon ito, siya po ay bumaba mula doon sa sinasakyan niyang bangka o boat. Siya po ay sinalubong kagad. Nakita po na natin dito sa verse 21. A large crowd gathered around him while he was, nandun pa nga lang siya sa lake Nakikita pa lang siya dumadaong yun Makikita po ninyo yung mga tao nandyan Now, tuloy po natin, verse 22. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there, seeing Jesus. He fell at his feet and pleaded earnestly with him. My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. So marami pa rin mga taong didikitan sa kanya. Talon po tayo. Sapagkat sa mga susunod na istoryang ito, yung babaeng na humawak sa kanyang laylayan at gumaling sapagkat siya po ay nangangailangan din ng kagalingan. Yung nga sabi ko kanina, 12 taon na siyang inaagasan ng dugo. Talon po tayo sa Mark chapter 5 verse 35 to 43. Ito pong sabi, while Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore, ignoring what they said? Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. Tuloy po natin. When he went in and said to them,